Ang Honda Click ang isa sa mga pinaka-most popular na scooter nowadays at pagdating sa specs and features, ito talaga ang pinaka-the best. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Mas lalo pa po nilang pinaganda ito pong kanilang Honda Click 125 2024 version dahil mayroon na nga po itong mga bagong kulay at ito po yung tinatawag nila na two-tone color combination. Ang ating nire-review for today, ito po yung kanilang gray color along with glossy black combination. Dito po sa bandang itaas, dito po sa kanyang handlebar cover, may nakalagay po rito na Honda decal in white color. Naka M-shape design yan, nakaterno po yan dito po sa bandang gitna. Naka M-shape design din po siya, kaya very attractive. May nakalagay naman po rito na FI, PGM FI, also known as Programmable Fuel Injection. Ang kagandahan naman po niyan ay talagang napakatipid sa pagkonsumo ng gasolina dahil mayroon lamang po itong 50.3 kilometer per liter na fuel consumption, kaya talagang ideal po siya pang daily service at napaka-porma, very attractive po ng pagkaka-design nitong kanyang ilaw dito sa harapan, dito sa bandang itaas. Dito po located yung kanyang mga turn signals at agaw pansin po itong kanyang split na daytime running light. Nagkaroon pa po siya rito ng mga pins na ilaw na parang nagsisilbing kanyang eyebrow at ito naman pong kanyang main light ang kanyang nagsisilbing mga mata. May partition sa gitna and then mayroon po yung high beam and low beam. Pagdating sa decal naman, minimal decal lang yung makikita natin rito. May nakalagay rito na click, tapos mayroong lining na gold and then black. Dito naman po sa kanyang side profile, may nakalagay rito na Honda in white color, gold along with black. May silver tayo rito and then dark silver. Mayroon naman po siya ritong windlet na kung saan ay pwedeng maglaro yung hangin. At ito naman pong kanyang mga pairings, dito is sharp yung edges, kaya talagang masasabi natin very attractive, napaka-porma ng dating nitong Honda Click 125. Dumako naman tayo rito sa kanyang front fender, glossy black naman po yung kanyang pagkaka-finish. May nakalagay naman po rito na combi brake. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay equipped with combination brake system. Once po na ating pinihit, ito pong ating front brake ay sumasabay po ng bahagya yung ating preno dito po sa likuran. Sa ganoong paraan, ang combination brake system ay nakakapagbigay po siya ng balance na stopping power. Pag-usapan na po natin, ito pong kanyang front suspension. Ito po ay equipped with traditional telescopic fork, matte black yung color. At pagdating naman po sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with wavy disc na rotor disc ha mga KLM. Very attractive. Along with single pot caliper na matte black, Tokiko yung kanyang brand. At ang kagandahan niyan, ito pong kanilang special edition, talagang manonotice mo yung kanyang pagkakaiba from the previous version and then doon sa standard. Dahil nga po itong kanyang cast wheel is matte brown po yung kanyang kulay. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 80-14. Yung kanyang stock tires pang city riding condition. Dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Napaka-astig din ng kanyang dating. May 2 button selector tayo rito magkabila. Sa gitna is may Honda po rito na logo na nakalagay. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang mga button selector. Dito sa kaliwa, mayroon po itong high beam and low beam. Nasa gitna yung horn and then turn signal selector. At nandito naman po itong kanyang rear brake. At ang kagandahan niyan mga ka-LM, equipped na po ito ng park brake na kung saan ay pwede ka pong mag-park sa uphill and downhill, hindi na po dadaus-dos itong inyong scooter. Sa kabila naman po, nandito naman po yung kanyang electric starter at ang kanyang front brake. Ang kanya naman pong mga stock na side mirror, dahon type, maganda na rin mga ka-LM. Mapunta naman tayo rito sa kanyang ignition. Ito po ay equipped with mechanical key. May shutter lock key na rin for safety purposes. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang seat opener. At pagdating po sa kanyang mga pocket, dito po sa kanyang left pocket is maluwag din. Pwede tayong maglagay rito ng mga coins. Sa kabila naman po, sa kanyang right side pocket, press lang po natin to and then open natin. Medyo may kalaliman, no? Pwede po tayong mag-store dito ng mga mobile phones. At ang kagandahan niyan is equipped na rin po ito ng USB charging port. So USB ready na po siya. Pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga gadgets like action camera or mobile phones anytime, anywhere. Sa gitna, mayroon naman po itong utility hook na pwedeng pagsabitan ng mga plastic bag.
At ang isa sa mga magaganda pagdating sa mga scooter ay meron po itong malapad at malawak na floorboard. Ngayon naman ay ating sasakyan para makita natin kung maluwag nga ba. Very spacious siya mga ka-LM. Occupied niya yung ating mga paa. Malaya nating maigagalaw, lalong-lalo na sa mga long riding situation, no? Very comfortable. Nandito naman po sa bandang side itong kanyang battery. Dito naman po sa kanyang side profile, ang kulay na makikita natin dito is iba't iba pagdating sa kanyang mga decal, which is bumagay naman po rito sa kanyang gray color. May lining po tayo rito na gold, nakalagay po rito yung click in black color, tapos may gold ulit dito sa ibaba. Sa bandang ibaba naman may nakalagay po rito na liquid cooled. Isa po ito sa pinagmamalaki ng Honda Click, ito pong kanyang cooling system. Dahil nga po ang liquid cooling system ay maaasahan natin, pwede po natin yang ibabad maghapon magdamag. Kaya ideal po talaga ang Honda Click pang long riding situation. At dito naman po sa bandang ibaba, nandito yung kanyang side stand. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage yung kanyang side stand ay hindi na po tatakbo ang ating motorcycle. Sa ganong paraan ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot po ng side stand. Nandito naman po yung kanyang center stand. At dito naman po sa kanyang pillion step sa atin pong back rider, mayroon po siyang rubber cover, metal po yung kanyang brace. At ito pong kanyang engine, napakaganda po ng kanyang pagkakadesign. Bilog na bilog, no? Pahaba. Ito pong kanyang airbox. May nakalagay naman po rito na ASP, also known as Enhanced Smart Power. Ang kagandahan naman yan, ang benefit na makukuha mo dyan sa ASP ay nakakapag-provide po yan ng more power, less fuel at lesser emission. At pagdating naman po sa kanyang engine, ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, naka single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.2 kilowatt at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Napakalakas na po nitong ating Honda Click pagdating po sa mga 125cc category. At ang atin pong Honda Click 125 ay meron pong 769mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga LM, ang aking height is just around 5'6". Lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko, very comfortable ito para doon sa mga kababayan natin na 5 flat and above. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang upuan. Malapad din itong kanyang upuan maka LM. At ang kaganda niya, napakalambot kaya very comfortable ito sakyan. Yung stitches sakto lang, yung pagkakatahi, matibay din mga ka-LM. Silipin naman po natin ito pong kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with single shock absorber. Yung kanyang coil spring na ginamit is glossy black. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with mechanical trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. Dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Ito pong kanyang integrated na grab bar. Iba na rin yung kulay, no? Matte brown na rin po siya. So nakakombine po yung kanyang color dun po sa kanyang mga cast wheel dito sa likod hanggang dun sa harap. Yun po yung noticeable changes na makikita natin dito po sa special edition, no? Napakalapad, very thick, kaya very durable po siya. At pagdating naman po rito po sa kanyang tail light, pointed yung pagkakadesign at malapad din, no? Napakalaki, kitang-kita yan, more visible pagdating ng gabi. At nandito naman po itong kanyang mga turn signals, LED na rin po siya. Itong part na to na naka-emboss pag ating sinilip, ito po yung kanyang plate light. May added reflector lights dito sa gitna at may Honda decal sa ibaba. Itong kanyang rear fender, ito na rin po yung kanyang nagsisilbing plate holder. Dumako naman tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin itong kanyang cast wheel na napakaganda, matte brown yung color. At ang mga sukat naman po ng gulong dito sa bandang likuran, ito po ay mayroong 100/80-14. Napakalapad na rin ha. At nagkaroon pa po pala siya dito ng additional na mudguard na kung saan ay pinipigilan po neto na matalsikan ng mga dumi or putik ito pong other body parts ng ating scooter. At ang kagandahan niyan, mayroon po itong cast na brace, no? Very durable and lightweight. Yun ang kagandahan niyan, balance na balance ito pong ating rear wheels. At ito pong kanyang stock pipe is napaka-forma, no? Parang machine guns. Ito pong kanyang head protection guard, nagkaroon ng butas rito sa bandang itaas hanggang dun sa gitna. At ito naman pong kanyang tip is metallic silver. Mayroon naman po itong single exhaust. Napakaganda ng dating nitong kanilang Honda Click, no? Silipin naman natin ito pong kanyang
underseat compartment. Buksan natin. Ayan, malapad na rin at malawak. Marami na rin po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 18 liters na underseat storage capacity. Saktong-sakto yan mga ka-LM. At dito sa bandang itaas, nandito naman po located dito pong kanyang fuel tank. At ito naman po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. So tamang-tama lang, saktong-sakto lang. 5.5 liters tapos 50 kilometers per liter. Napakalayo na po ng inyong mararating sa isang full tank. At ang presyo po pala nitong ating Honda Click 125 2024 version, gray color, ito po ay nagkakahalaga ng 83,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nitong kanilang Honda Click 125 2024 version, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Honda Wing, San Fabian, Pangasinan branch. At para naman po sa aking mga fellow followers and subscribers na gusto pong mag-order nitong ating dekalidad t-shirt na suot ngayon, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba na kung saan ay pwede po kayong mag-check out. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.